Ayun guys, magandang araw, Bayang Pilipinas at nasa clinic ako ngayon. Mag-skin whitening ako, underarm skin whitening at hair removal. Mag-hair removal din ako sa bigote at saka sa balbas. Meron kasi akong mga hair, mga balbas sa mukha. So, ayan, ako ang gumagawa niyan. Hindi ko na rin pinapagawa yan sa mga staff ko kasi busy rin ako pag-araw. Kaya wala rin akong time magpagawa sa kanila. So paggabi, pag wala akong ginagawa, ako na mismo yung gumagawa sa sarili ko. At ayan, trained din naman ako sa paggamit ng laser machine na yan. At the same time, nag-aral din kasi ako ng hair removal sa Aesthetics Academy. At yung whitening laser ang gamit, yung laser machine na yan na gamit, kasama yan doon sa course na kinuha ko. So alam ko yan kung paano siya gamitin. So ako na talaga mismo ang gumagawa sa sarili ko. Ayun guys, mayroon lang akong nilagay na chips dito sa laser machine. Ayan, so yan na-adjust ko yung yung frequency. Ito guys, yung hawak ko ngayon nasa left side ng kamay ko, hair removal yan, diode. So parang yan, parang IPL. Parang IPL. Kaya lang IPL kasi mas masakit. Mararamdaman mo talaga yung kuryente at init. Etong diode, masakit din naman. May pitik din talaga siya. Pero hindi kasing sakit. Siguro half of the pain na mararamdaman mo doon sa IPL. Mas okay itong diode. Medyo matagal nga lang ang session nito. Hindi agad-agad mawawala yung buhok ha. Siguro sabay natin mga 8 to 10 sessions talaga bago maging effective. Na hindi na talaga tutubo yung buhok. Sa IPL kasi parang mga 4 lang o mga 2-3 lang sa IPL. Kaya lang ang diferensya kasi sa IPL, masakit. Bumabaon talaga siya. Maramdaman mo talaga, magugulat ka dahil masakit yung IPL. Ayan, naglalagay ako ng gel niyan. Yan talaga yung gel na ginagamit kapag nagda-diode or nag-hair removal. So ayan, prepared ko na. Ayan. So ayan, sinimulan ko na. Medyo masakit nga. Mataas yung frequency ko. Number 8 yan ang ginamit ko dyan. So medyo masakit yan, number 8. Average dapat mga 6 to 7 lang. So ginawa kong 8 para mas mabilis yung effect niya. Mas mataas yung frequency, mas maganda yung effect. So minsan pag hindi ko kaya, ina-adjust ko. Hindi naman yan masakit na masakit. Yung pitik lang, hindi talaga kasi i-effect yan kung wala rin sakit. Yun nga yung sinasabi na no pain, no gain. So, normal yan na may mararamdaman kang sakit dahil bumabaon kasi yung laser light doon sa hair bulb matrix natin. At ang pinapatay nung laser light na yan ay yung hair matrix mismo, yung puno o yung ugat mismo ng buhok. So kaya masakit yan dahil yun yung tinatamaan niya Okay, so pag yun yung tinamaan niya, paulit-ulit na ginagawa na ganon, mamamatay na yung hair bulb matrix mismo na tinatawag. Hindi na siya ulit magkakaroon ng follicles. At hindi na rin tutubo yung mga hindi magagandang buhok. Actually kasi okay lang naman sa lalaki, kaya lang ako ayaw ko kasi na nag-shave araw-araw. Pag nagaganyan ka kasi, nag-IPL ka or nag-diode ka, minsan lang ka mag-shave, wala na talaga, hindi ka talaga mag-shave. Kapag may tumutubo lang na konti,
saka ka mag-shave. Pero pag ganyan kasi hindi ko na sinishave. Hinihintay ko na lang na time na ulit na gumamit ng diode. Tapos saka ko diode ulit. Double purpose din pala yung diode machine na yan. Hindi lang siya hair removal. May kasama na rin siya na pampakinis ng balat kasi parang yun nga dahil pinapatay niya yung ugat nung buhok, wala na ring tumutubong buhok. At yung minsan 'di ba nagkakaroon ng ingrown dun sa mga lalaki, kung pamilyar yung mga lalaki diyan. Kapag wala ng hair bulb matrix sa baba, hindi magkakaroon ng ganun. So makinis na rin yung mukha mo. Mga chicken skin, yung mga chicken skin nako-correct din, napapatay niya rin. So maganda itong procedure na to, maganda rin itong machine na to. So ayan. So ayan, tapos ko na nga. Ganoon lang kabilis, siguro mga ginagawa ko yan mga 15 minutes. 15 minutes doon. Mga mataas na 15 minutes, siguro mga 7 to 12 minutes ko lang ginagawa. Kasi pag sumobra naman, mamumula naman yung mukha ko. So hindi ko ganong sinusobrahan. Okay. Yan. Yan yung hawak ko ngayon. Whitening naman siya, skin whitening. So tinatry ko muna siya sa papel, kung gaano kalakas sa papel. Kasi pag sobrang lakas, masakit din. Kaya ang ginagawa ko, ina-adjust ko yung frequency niya at tinatry ko muna siya sa papel. Dahil pag nangitim kasi yung papel, sunog, mangingitim, masakit din sa balat. Talagang effective siya. Kaya lang, susugat yung balat or magbi-blisters. So, dapat tansyado mo lang or tamang-tama lang yung frequency na ilalagay mo. Kasi minsan, yung frequency kasi nung machine, hindi natin, iba-iba kasi yung machine eh. May mga machine na mababa lang, nasa 4 to 5. Pero, yung heat niya ay malakas, so nakakasunog ng balat. Wala namang, hindi naman sunog ang balat mo nun eh. Kasi ang ginagawa niya, yung outer layer ng skin mo, sinusunog niya dun sa light na yon, dun sa laser light na yon. Pero kapag natanggal yon, napapalitan nyo ng mas maayos na kulay ng balat. Kasi dahil dun sa light na yon, nababawasan niya yung kulay itim. So laging laging may session yan. Hindi agad-agad effective yan na pagka ginamit mo yan. Siguro yan naman, mas effective yan compare doon sa hindi naman mas effective. Ang effectivity nitong laser na whitening, siguro mga 4 to 5 times lang, makikita mo na kagad yung result. Ayan, sa kilikili, medyo maitim kasi yung kilikili ko. Twice ko palang ginagawa yan. Saka hindi ko naman tiyatasan yung frequency kasi hindi naman kailangan, lalaki naman ako. Ayan, try ko muna. Ipakita ko sa inyo guys kung paano yan nagwo-work. Ayan, yung papel na yan may print yan na black. Pag tiyatamaan siya ng laser light, ayan, pumuputi. So ganyan din ang effect sa atin yan. Ang kaibahan nga lang sa papel, superficial. Sa taas yung kulay, tiyatamaan niya, pumuputi kagad. Sa atin kasi malalim eh. Pag sa skin kasi ng tao malalim eh. May mga layers kasi yung skin na kailangan tagusin ng laser para umepek. So, ayan, inulit-ulit ko yan. Saka, ganun ang proseso. May may control yan sa paa ko. So, andun yung switch niyan sa paa ko. Kapag ganyang yung laser skin whitening yung ginagamit. So, ayan, titingnan ko muna yung frequency kung okay na ba. At, tapos na rin yata nito. Mga oras na to, tapos na rin akong gawin yan. Ayan, i-turn off ka na yata yung machine yan. So, ayun. Makikita nyo naman guys na ako lang talaga gumagawa sa sarili ko. Tapos gumagawa rin naman ako sa mga clients. Pero, kapag may time lang.
kapag busy talaga ako, yung mga staff ko yung gumagawa.